Ewan ko naman kay Senador Coco, bakit pa niya isiningit? Samantalang may napag-usapan ng petsang June 11, di ba? Ilang, 2 araw lang. 9, 10, 11, di ba? Biglang pinigil ni Coco eh. Oo nga. Hindi na nakabuti sa bayan dahil namin na yung mga batas kanina dyan, di ba? Sayang. Ang dami nilang ina-aprobahan, biglang pinigil ni Coco eh. Oo nga. Di ba? Ang aking point is, we can convene the impeachment court so that we can now take the Senate President as presiding officer can take his oath. Baka akala ninyo, back down na tayo. Worried si Senator Alan Cayetano sa kanyang e-gov at saka konektadong Pinoy. Suspended lang po yung legislative business natin for maybe 1 to 2 hours, 1 hour, 1 hour and a half. We can go back to our legislative business, Mr. President. But at least we have convened the court. For the information of Senator Pimentel, it's not only eGov and Konektadong Pinoy that's ready for ratification. Ready for ratification would also include the virology bill, the expanded Philippine Science High School system, and the 99-year lease bill. Nalihis na doon sa mga ina-aprobahan sana kanina na... Na-excite pa naman ako doon sa 200 pesos na wage increase. Ayun ba? Ay mukhang hindi matatalakay ng Senado. Diba? Meron silang inahabol pa sila yun ng mga third and final reading. Eh de sana kung sinunod na lang, meron na usapan sa A11. Eh de sana hindi na nag-usap-usap kayo ng ahaba ng kwentuhan nila at tanungan ngayon. Namin na yung mga batas kanina dyan, di ba? Ngayon, kung ito'y sasang-ayunan, kung maya-maya ng konti, mangita yung update sa Senado, kung mayroong sabi niya, let's divide the House. Magbotohan na tayo. Okay. Ituloy na natin ang tayo ay tumandig na bilang impeachment court. Simulan na natin. Ay mukhang hanggang sa mga oras na ito ay nagpapalitan pa ng mga matatalinong pahayag ang 23 senador natin. Kasi, isingit ko lang, ang stand ni Minority Leader Coco Pimentel, Risa Ontiveros, yes, ituloy na. Tuloy na. Sa lalong madaling panahon. Simulan na kagad. Yun. Pero mukhang narinig ko sa pahayag kanina ni Senate President Cheese na parang ang gusto niya ay hindi sundin natin yung tamang pamamaraan. Dahil hindi naman natin kailangan magbadali. Dahil para sa kanya, ay pwede namang tumawid ang impeachment sa susunod na Kongreso, sa 20th Congress. Parang yun ang paliwanag niya, hindi ba? Yun nga, pero may panganib pa rin yun. Kasi sa sariling stand niya yun. Kasi hindi naman natin alam ang stand Nung mga susunod. nung bago. Gaya nga nung hayag ni Sandante Marcoleta, mukhang iba ang kanyang pananaw. Kung yan ang mga puntos na pag-uusapan. Diba? Ay, pero sa part naman ng ating majority floor leader, Senador Tol Tolentino, binabanggit mo kanina, pwede namang ituloy yan Ayun. at tapusin within 19-day period. Dahil nagbigay na nga ng schedule dyan Pinakita niya na. kalendaryo na kagad siya. Kung susundin nyo yung kalendaryo, yung schedule, tapos yan bago mag-adjourn, bago magtapos ang 19th Congress. Sabi niya, June 11, ang pagbuo ng impeachment court. 11 to 21, submission ng answer ng Vice President. 10 days yan. June 22, reply of prosecutor. Kasi nabigyan mo ng 10 days June 23, submission of trial brief. Afternoon, opening statement. June 24 to 25, presentation of evidence ng prosecution. 25 to 26, yung ebidensya naman ng depensa. June 27, morning, rebuttal by prosecution. So ano yung 5 days lang sa prosecution at defense? 24, then isang araw lang. Presentation of 24 evidence. to 25 lang. Dalawa lang, 24 tsaka 25. Dalawang araw lang sila. Maghahati pa sila. Morning, rebuttal. June 27 na ito, ng prosecution. Afternoon, depensa naman. June 28, oral argument. Isang oras bawat isa, defense and prosecution. At June 29, closed door meeting ng senator judges. Kinabukasan, desisyon. Ayan. Ang magiging problema nga rito, ito ay pwede sa papel. Kasi tingnan nyo naman kanina. Yung balitaktakan lang. Yung senador Cayetano lang, di ba? Magtatanong lang ng 2 tanong, ilang minuto yung kanyang paliwanag. Pero kung titignan mo, hindi siya grandstanding Hindi naman. Ano talaga yung mga tanong nila talagang may substance naman. Yes, totoo naman. Baga makatutulong doon sa tamang proseso
para makamit natin yung tama nga namang resulta Yes. na gusto rin nating makuha. Hindi naman kasi, Jen, nakatulad dyan nung pagka tinanong mo yung nakita natin, halimbawa sa Quadcom, pagka tinanong mo, hindi. Ang gusto kong sagot mo, yes or no lang. Hindi mo pwedeng ganun hindi eh. pwedeng Di ba? ganun. yan, Eh, paano eh? Kung kailangan mo ipaliwanag eh, di ba? Totoo. At saka ang magtatanong nito, mga talagang lihiting mga abogado, ha? Hindi, ang senator judges, meron diyang hindi abogado. Pero yung nasa depensa at saka prosecution, puro mga abogado yan. Yes. Kailangan. Yes. Oo. Naalala ko yung ako nanonood ng Corona impeachment trial, di ba? Abogado niya dati, sina attorney Raymond Porto, Yeah, di ba? si Secretary Oo. Apin Cuevas, Sir Apin Cuevas, di ba? Nandun pa rin si attorney Karen Jimenez. Yes, oo. Di Mga ba? abogado talaga yung tumatayo sa depensa. Oo. Di ba? At kung hindi ka mahusay-husay, lalamunin ka nila. Ay, talaga naman. Lulunok ang buho. Oo. Eh, doon nga, akala mo dati, talon-talon eh. Di ba? Yung sa part ng depensa. Oo. Nung tumayo naman si ay, may pag-asa pa. Nung tumayo naman yung Serapin Cuevas eh, no? Oo. Ganun talaga eh. Well, pero dapat dito talagang minsan kasi dinadaanan din lalo sa social media. Di ba? Ang ginagawa ngayon ang campaign sa social media eh. Di ba? Naglabasan ng iba't ibang stand ngayon. Mga law school, mga eskwelahan, mga academician. Ang dami. Pero teka lang, bakit hindi nang nanaig nung nakalipas na eleksyon? Ano? Oo. Di ba? Doon ka magtataka kung ang eleksyon ay boses ng taong bayan at doon ay talagang yun ang hatol ng taong bayan, bakit yung stand na yun ay hindi nanaig? Mas marami kasi ang karaniwang mamamayan, Jen. Natahimik lang. Oo. Hindi, At sabi nila mas marami Gen Z. walang social media. Ganon. Sabi nila mas marami Gen Z ngayon. Kasi nga minsan na ang social media natin ang himpapawid nakukopo na maiingay eh. Yung magagaling sa matagla keyboard warriors eh. Tsaka, Jen, Diba? yung tinatawag nila na Gen Z, pagdating sa eleksyon, sa paboto, unang-una, hindi naman pa na-measure ang dami nila eh. Ha? Ay, tama ka. Oo. Kasi pagka ang tinatanong ng survey, ay ano yun eh, by economic class eh. Yes, A, B, C, D. Yes. Oo. At doon, nakapaloob yung lahat na ng generation. Yes. At ang sabi nung nakapanayin pa nating isang political analyst nung panahon ng eleksyon, ang Gen Z ay nahati rin sa economic class. Oo. At hindi dahil kung mo Gen Z ka, ay isa kayo ng panahon. Hindi, tama, oo. Depende yan dun sa environment mo kung Yes, nasaan ka. yes. Halimbawa Tama ba, ka. ang ibig ba sabihin, ang Gen Z lang ay karamihan ay puro lang Alta sosyedad? Ay, O hindi. mga nag-aaral? Di ba meron din Gen Z na nandun sa mga Sa mga liblib na liblib lugar. na lugar. Tapos Nasa- palad. Walang trabaho, walang maayos na, hindi ba? At yung panalono, nakadepende sa tao na kapanipot din sa kanya. Totoo yun. Di ba? Oo, Kung kaya- sino yung nag-aaruga sa kanila Yes. nung oras na pangangailangan niya. Kaya hindi mo pwedeng bilangin ang Gen Z as a whole. Totoo. Kasi hinati-hati rin yan sa economic class at sa iba pang mga environment na kanilang kinaroroonan. Hindi ba? Oho. Kaya sa ngayon, ay ang problema natin, ito ang pinagbubulan ho ng pagtatalo-talo. Oho. Diyan pa nga lang sa Senado, di ba? Ang malungkot nga dyan, ay kaya nagkabutuhan. Paano kung natalo yung mayaw? Ayun nga. Di ba? Oo. Eh samantalang ang ingay sa social media, tuloy na impeachment na yan, Hindi, no? kasi nga, Jen, Di ba? na nakita na natin ito sa panahon ni Corona, di ba? Oho. Nakita na natin ito sa panahon ni Era. Joseph Estrada. Yes. Talagang ano po ito? May drama yan eh. Hindi natin maiiwasan na mayroong propaganda at may drama Yes. at mayroong ingay sa kalsada. Di ba? Kaya kung nga nung nakarang araw, nung ikay, kadarating mo lang, Nelson, Oo. ang sinabi ko kagad, yung mga linyada para nung salita ng mga taong involved dito, may drama na kagad na inihanda eh. Naman. Di ba? Oo. May drama na kagad na inihanda kung sakaling hindi matuloy itong impeachment trial, para mo na nakikinikinita kung ano mangyayari. Parang halimbawa yan dyan ng isang bata na humihingi ng candy at hindi mo nabigyan, Nako. may plan B na yan. Na maglupasay. Maglulupasay. Maglulupasay yan, oo. At siyempre, ang isang naglulupasay, gusto niya mas maraming atensyon Abay, oo. na makuha. Oho. Oo.
Naku, nagtatantrum saan niya, no? Pagpagulong-gulong sa mall, eh. Eh, ang problema, Jen, Oh. kung ang isang bata na naglupasay at dati ay naawa ka, binigyan mo na candy, Oo. at nakita mo, kinabukasan, ganun na naman ang ginawa, Aba, malalaman mo, hindi, ano lang ito, Oo. technique lang, di ba? Oo. Magigising ka na sa katotohanan. Baka hindi na umubra. Hindi, sabi nga nila, hindi araw-araw Ayun. ay December 25. Diba? parang ang sabi nila, namamanipula mo na ako, nahalata na kita. At tuwing may kailangan ka, iiyak ka, maglulupasay ka. Ayun, oo, oo. Ito na, pat-pat, medyo ilalatay na ito sa puwit mo. Paluin ang bata na yan. Oo. Hindi mo pwedeng laging ikaw masusunod. Diba? Yan. Paano na yung pagsuheto, di ba? Oo. Eh mukhang yun naman ang dapat na maintindihan natin. Oo. Ano Eh baka hindi na, kasi ngayon sa pamamagitan din ng social media, mahalata mo na rin yung mga dramang gagawin eh. Di ba? Kaya sinasabi na natin, maaga pa, wag ko kayong magpapadalos-dalos. Baka namamanipula tayo dito. Yung ingay po sa social media, hindi naman talaga yun ang totoong damdamin ng taong bayan. Totoo. Di ba? Eh, yun nga lang pong resulta ng absentee voting eh. Diyan, ha? Oh. Boto ng mga sundalo, mga pulis, Uniform personnel. pati Oh. mga teacher. Lumilitaw, ha? Puro kaalyado ng Duterte, yung mga inendorso ni BP Inday Sara, ang nanungunguna. Ang nanaig, ano? Ibig sabihin ba, di ba? Kung gusto nila o ayaw nila gusto nila isulang ang impeachment, dapat iba yung resulta nung... Hindi sana nakakuha ng boto ng 26 billion. Hindi dapat. Si Kuya BG. Si Bongo. 26 billion, di ba? Oo. Pinakamataas sa kasaysayan ng isang naging senador. Di ba? Tama? Yun nga. Oo. Oo. Natalo nga si Sino? Robin Padilla eh. Kasi Ayan, oo nga pala. nakapagtalata siya nung nakaraan, di ba? Bagay, mas madami ang mas madami ang botante doon ata ngayon kumpara. Tsaka ang turnout doon ngayon mas marami. Aha. Di ba? Well, pero ganun pa ba? Ang ibig lamang natin sabihin, kung talagang totoo, yung pinilalabas nila sentimiento ng bayan bago mag-eleksyon, sana walang lumusot na Duterte Black. Ayun Dahil nakakapanalid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At saka meron din namang survey na nagpapatunay na mahigit 50% ay tutol sa impeachment. Ayan. Oo. Pero ang atin dito, hindi naman tayo dun sa tutulan ba natin yan o ituloy, kundi tingnan natin kung hindi pa pwede na iwas-iwas natin ang lahat ng gusto natin kahit labag na sa mga prinsipyo ng sanig ng batas, hindi ba? Andun tayo sa kung anong nararapat na sundin. Hindi, kaya nga ako procedure, na-excite ako doon sa sinasabi ni Sandante Marcoleta. Bakit niya nasabing kapag ka hindi natuloy ang impeachment, natalo. Parang ang dating talo pa ang administrasyong ito eh. Pero kung, tama ba? Yung kung ito niya ay, ang tag doon? Pigilan na lang. Pigilan na lamang, Hindi na itutuloy. hindi na tinuloy ang impeachment. Gumawa na ng Marami raw paraan. Mas makabubuti. Mas makabubuti pa sa kasalukuyang administrasyon. Parang ang gusto Ano niya kayang sabihin, paliwanag doon? ang gusto niya sabihin dito, Jen, unang-una, nabanggit naman niya kanina, di ba? Baka daw kasi mapahiya. Mapapahiya kasi sa numero kasi in the end ng impeachment, botohan ito. Di ba? Botohan kung i-impeach o hindi eh. Totoo. Di ba nga natuloy ang impeachment? Sa bandang huli, nagbotohan. Napakahaba ng panahon, di ba? Oo. E di walang mga batas na napipirmahan. Di ba? Oo. Kasi nakaano sila eh. As a impeachment trial eh. Kayo ng gawa ng batas, pero hindi nyo ngayon matalakay kasi may impeachment kayong ginagawa eh. Oo. Humaba yung impeachment. At in the end, hindi naman pala i-impeach. Di sayang na yung oras, di ba? Ayun. Yun siguro yung gusto niya sabihin doon. Oo. At hindi na nakabuti sa bayan dahil namin na yung mga batas kanina dyan, di ba? Sayang Ang dami na nilang inaaprubahan, biglang pinigil ni Coco eh. Oo nga. Di ba? Meron silang inahabol pa sa iyo ng mga third and final reading. Eh de sana kung sinunod na lang, meron na usapan sa A11. Oo. Eh de sana hindi na nag-usap-usap na ng haba ng kwentuhan nila at tanungan ngayon, nalihis na doon sa mga inaaprubahan sana kanina na... Na-excite pa naman ako doon sa 200 pesos na
wage increase. Ayun ba? Ay mukhang hindi matatalakay ng Senado. Hindi, sinabi na ni Senador Cayetano. Kulang pa pala ng dokumentong kinakailangan. Galing sa Kongreso. Oh. Ayun ang problema dyan. Di ba? Oo. Hindi pa sila nagbabayad yan. Paano mapagkakasunduan? Oo. 100 yung na isa naman ay 200. Magkano ba talaga ang gusto natin? Yes. Ay 3 araw na lang yung hearing eh. Nako po. Paano yung 200 natin? Ewan ko naman kay Senador Coco, baka pa niya isiningit. Samantalang may napag-usapan ng petsang June 11. Di ba? Oo. Ilang? 2 araw lang. 9, 10, 11, di ba? Yun na nga. Ang dami namang... Buti sana kung wala nang ipinapasang mga panukala, di ba?